Naglipa na ang mga anino sa sulok ng lumang apartment. Sumasayaw sa liwanag ng nag-iisang bumbilya. Humihingi ng tawad ang sahig sa bawat yapak ni Marco. Kumakalansing ang mga kaldero sa kusina. Isang tinig ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Marco, anak. Narito na naman ang ubo ko. Isang hagok mula sa kabilang silid. Ang hirap huminga. Mabilis na gumalaw ang binata. Isang baso ng tubig ang inabot niya sa kanyang ina. Ang gamot ay nakahanda na sa palad. Inay, inumin niyo na po to. May bago akong nakuhang gamot. Sabi ng kapitbahay, epektibo raw sa rayuman niyo. Salamat, anak. Humawak ang matanda sa kanyang braso. Ang mga daliri ay namamaga. Paano na lang kami kung wala ka? Hindi tayo pababayaan ni Marco. Ang tinig ng kaniyang ama mula sa kama. Pero anak, ang gastos. Kanina tumawag ang ospital. Kailangan na raw ng down payment para sa operasyon ko. Tatay, huwag po kayo mag-alala. Lumapit si Marco sa kama, hinaplos ang kumot. May paraan po ako. Mag-overtime ako sa trabaho at maghahanap ako ng sideline. Hindi ko po kayo pababayaan. Pero, Marco, baka mapabayaan mo ng sarili mo. Nag-aalalang tinig ng ina. Alam ko namang mahal na mahal mo kami. Pero, sobra ka nang nagpapakahirap. Pero mas mahihirapan po ako kung may mangyari sa inyo. Tumayo si Marco, lumabas ng silid. Narinig niya ang pag-ubo ng ama, ang pagdaing ng ina. Bumigat ang kanyang dibdib. Kailangang may magbago. Kailangan may magawa siya ngayon na. Kinabukasan sa abalang kapihan, naghihintay si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kumaway siya nang makita si Marco. Pasensya na, Sofia, natagalan ako. Humahango si Marco, umupo sa tapat niya. Nagasikaso pa kasi ako sa ospital kanina. Naiintindihan ko. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Kamusta sila tito, tita? May balita ba sa operasyon ni tito? Kailangan ng araw ng down payment eh. Bumuntong hininga si Marco. Malaki-laki. Hindi ko alam kung saan ko kukunin. Marco, huwag kang mag-alala. Mahigpit na humawak si Sofia. Nandito ako. Tutulungan kitang maghanap ng paraan. Alam ko malalagpasan mo to. Napakabuti mo. Salamat, Sofia. Ngumiti si Marco, isang ngiti na may bahid ng pagod. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Marco. Yumuko si Sofia, ang kanyang pisngay na mula. Kaya mo yan. Malalampasan natin to, magkasama. Sa isang mamahaling restaurant, naghihintay si Elena, ang ina ni Sofia. Elegante ang kanyang suot. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may kakaibang lambot nang makita si Marco na papalapit. Magandang gabi po, Tita Elena. Bati ni Marco, yumuko na bahagya. Magandang gabi, Marco. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Marco. Maupo ka. Kumusta ang mga magulang mo? Nabalitaan ko kay Sofia na may sakit raw sila. Salamat po sa pag-aalala, tita. Kailangan po ng operasyon ni tatay. At malaki po ang gastos sa gamot ni inay. Umupo si Marco, ang kanyang tindig ay tuwid. Ah, ganun ba? Tumango si Elena. May pag-intindi sa kanyang boses. Alam mo, Marco, napansin ko, napakasipag mo at napakabuting anak. Bihira ang ganyang lalaki sa panahon ngayon. Salamat po, tita. Nagulat si Marco sa papuri. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Lumapit ang katawan ni Elena, ang kanyang tinig ay bumaba. Alam kong nahihirapan ka. Kung may maitutulong ako, huwag kang mag-atubiling sabihin. May negosyo ko at alam kong minsan kailangan ng tulong. Lalo na sa mga taong karapat-dapat. Napakabuti niyo po, tita. Sabi ni Marco, bahagyang nahihiya. Pero ayoko pong makaabala. Hindi ka abala. Humawak si Elena sa kanyang kamay. Isang bahagyang pagpisil. Ang mga taong tulad mo,
Dapat tulungan. May tiwala ako sa kakayahan mo. May tiwala ako sa iyo. Bumalik si Marco sa apartment kinagabihan. Humiga siya sa kanyang kama. Ang mga salita ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang tingin nito, ang paghawak nito sa kanyang kamay. Kakaiba, pero ang pag-aalala para sa kanyang magulang ang bumalot sa lahat. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng tulong. Ang alok ni Elena ay isang sinag ng pag-asa. Ngunit may kung anong bahagi sa kanya ang nag-aalinlangan. Hindi niya pinansin. Ang mahalaga ay ang kanyang pamilya. Yun lamang. Bumigat ang hangin sa maliit na silid. Ang bawat pag-ubo ng kanyang ama, ang bawat daing ng kanyang ina ay humihiwa sa puso ni Marco. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatuon sa naghihingalong apoy ng kandila. Marco, nahihirapang tinig ng kanyang ina. Ang sakit ng mga buto ko. Hindi ko na makilos sa mga daliri ko. Inay, mabilis siyang lumuhod, hinawakan ang mga kamay nito. Pagaling po kayo. Maghanap po ako ng paraan. Hindi ko po kayo pababayaan. Pero anak, ang gamot na binili mo kahapon, ubos na naman. Suminghot ang ina. Ang mahal-mahal. Ang sabi ng doktor, kailangan na raw ang bagong injection. Mas mataas ang dosage. Oo, anak. Bumulong ang kanyang ama mula sa kabilang kama. At ako, ang dibdib ko, parang sinasakal. Kailangan ko na raw ng operasyon, sabi ng doktor. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Malaki raw talaga ang gastos, Marco. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha. Tatay, huwag po kayo mag-alala. Huwag na po kayo mag-isip. Pilit siyang ngumiti kahit na nanginginig ang kanyang labi. May paraan po ako. Maghahanap po ako ng dagdag na trabaho. Mag-o-overtime ako araw-araw. Kakayanin po natin to. Pero Marco, napakapayat mo na. Pumikit ang ina. Halos, hindi ka na natutulog. Hindi ka na kumakain ng maayos. Hindi ka na nagpapahinga. Hindi ko kayang makita kang ganyan, anak. Mas hindi ko po kayang makita kayo nahihirapan. Tumayo si Marco, lumabas ang silid. Narinig niya mahinang pag-ubo ng ama, ang tahimik na pag-iyak ng ina. Naglakad siya patungo sa bintana, tinitigan ang madilim na kalangitan. Kailangan niya ng himala, kailangan niya ng tulong. Kinabukasan sa isang marangyang cafe, nakaupo si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang muka ay may bakas ng pagod. Magandang umaga po, Tita Elena. Bati ni Marco, yumuko ng bahagya. Oh, Marco, maupo ka. Ngumiti si Elena, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Marco. Nabalitaan ko kay Sofia ang kalagayan ng mga magulang mo. Kumusta na sila? Masama po kalagayan nila, tita. Umupo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Kailangan po ng operasyon ni tatay sa puso. At si inay po, lalong lumalala ang rayuma. Nag-aalala po ako sa gastos. Alam mo, Marco, napansin ko napakasipag mo. Tumango si Elena, ang kanyang tinig ay malambing. At napakabuting anak. Bihirang ganyang lalaki sa panahon ngayon. Gusto ko sanang mag-alok ng tulong. Napakabuti niyo po, tita. Sabi ni Marco, bahagyang nahihiya. Pero ayoko po sanang makaabala. Kaya ko po itong solusyonan. Ang mga taong tulad mo dapat tulungan. May tiwala ako sa kakayanan mo. May tiwala ako sa iyo. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Anong pagkakataon po, tita? Tanong ni Marco, nagtataka. Mayroon akong negosyo, Marco. Nakangiting sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Maraming transaksyon. Minsan kailangan ko na mapagkakatiwala ang tao na mag-aasikaso ng maliliit na bagay para sa akin. Mga errands, paghatid ng dokumento, pag-aasikaso ng mga tawag, simple lang. Ganun po ba? Kaya ko po yan, tita, kung makakatulong po ako. Umango si Marco. Magaling!
Pumalakpak ng bahagya si Elena. At syempre, may bayad ang bawat serbisyo. Malaki ang bayad. Sapat para matulungan ka sa pangangailangan ng pamilya mo. Isipin mo, parang bonus sa iyong kasipagan. Gusto mo bang subukan? Sige po, tita. Agad na sagot ni Marco, isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, malaking tulong po to. Walang anuman, Marco. Hinawakan muli ni Elena ang kanyang kamay. Mas matagal. Alam kong hindi ka mabibigo. Tatawagan kita para sa unang task mo. Siguraduhin mong handa ka. Lumipas ang ilang araw. Tumawag si Elena. Marco, may ipapagawa ko sa iyo. Ang tinig ni Elena sa telepono, malinaw at matatag. Kailangan kong kunin ang ilang dokumento mula sa opisina ko at dalhin sa aking bahay. Wala akong driver ngayon. Maaari mo bang gawin? Opo, tita, kagad po. Sagot ni Marco, mabilis na lumabas ng apartment. Nang makarating siya sa bahay ni Elena, inabot nito sa kanya ang isang makapal na sobre. Salamat sa paghatid, Marco. Sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco. Ito, bayad sa serbisyo. Nagulat si Marco nang makita ang nilalam ng sobre. 2,000. Tita, sobra-sobra naman po to. Sabi ni Marco, ibabalik sana ang sobre. 1 oras lang po ako. Hindi, Marco. Mahigpit na humawak si Elena sa sobre. Hindi ito binitiwan. Yan ang bayad sa aking mga pinagkakatiwalaang tao. At para sa iyo may dagdag pa. Para sa kasipagan mo, tanggapin mo. Malaking tulong to sa mga magulang mo, hindi ba? Pero tita, hindi ko po kayang tanggapin ang ganito kalaking halaga para lang sa simpleng paghatid. Nag-aalangang sabi ni Marco. Marco, may tiwala ako sa iyo. Tumayo si Elena, lumapit sa kanya. At ang tiwala ko may katumbas. Hindi ito charity. Ito ay pagpapahalaga sa taong alam kong may potensyal at may busilak na puso. Gamitin mo to para sa pamilya mo. Huwag ka mag-alala. Marami pa ako ipapagawa sa iyo. Hindi na nakatanggi si Marco. Nagpasalamat siya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Malaking tulong nga ito. Sobrang laking tulong. Lumipas ang mga linggo. Paulit-ulit ang senaryo. Tatawagan ni Elena si Marco para sa mga errands. Pagkuha ng kape, pagdala ng gamit sa dry cleaning, paghatid ng sulat, at sa bawat serbisyo, isang malaking halaga ng pera ang ibinibigay ni Elena. Ang mga magulang ni Marco ay unti-unting gumaling. Nakapag-down payment na sila sa hospital para sa operasyon ng ama. Nakabili na rin sila ng mga mamahaling gamot para sa ina. Ngunit sa bawat paggaling ng kanyang mga magulang, lalong bumigat ang loob ni Marco. Ang pera ay may kapalit. Ramdam niya. Isang gabi muling tumawag si Elena. Marco, maaari mo ba ako samahan sa isang business dinner? Ang tinig ni Elena, mas malambing kaysa dati. Kailangan ko nakasama eh. Hindi makakasama si Sofia ngayon. May importanteng project sa school. Sige po tita. Nag-aalangan si Marco. Pero, bakit po ako? Hindi naman po ako sanay sa mga business dinner. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Elena, isang malambing na tawa. Gusto ko lang nakasama. Kung ayaw mo, okay lang naman. Hindi po tita. Mabilis na sagot ni Marco. Sasama po ako. Kailan po? Mamaya. Sabi ni Elena. Susunduin kita. Magbihis ka na maayos. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Nang gabing yon sa isang pribadong silid sa isang mamahaling hotel, nakaupo si Elena at Marco. Tanging sila lamang. Walang business partners, walang dinner. Tita, akala ko po may business dinner. Tanong ni Marco, lumingalinga sa paligid. Nagsinungaling ako, Marco. Mahinang sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco, puno ng kakaibang emosyon. Gusto ko lang na makasama ka. Kausapin ka ng walang istorbo. Bakit po, tita? Nag-aalala si Marco. Marco? Lumapit si Elena, hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong nahihirapan ka. Nakikita ko ang pagod sa iyong mga mata. Ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang, hinahangaan ko. Pero, alam ko rin na may kailangan ka. Malaking tulong.
Mas malaki pa sa ibinibigay ko ngayon. Pero tita, sapat na pong binibigay niyo. Sabi ni Marco, pilit na kumakawala sa paghawak ni Elena. Hindi sapat, Marco. Mahigpit na humawak si Elena. Para sa operasyon ng ama mo, para sa tuloy-tuloy na gamot ng ina mo, at para sa sarili mo, hindi sapat. At may mas malaki akong alok. Kumunot ang no ni Marco. Anong alok po, tita? Marco? Huminga ng malalim si Elena, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ni Marco. Kailangan ko maging tapat sa'yo. Gusto kita, Marco. Hindi lang bilang kasintahan ng anak ko. Gusto kita para sa sarili ko. Biglang nanlamig si Marco. Tita, ano pag sinasabi niyo? Huwag kang magkunwari na hindi mo napapansin ang aking pagtingin. Mahinang sabi ni Elena. Simula pa lang nang makilala kita, may kakaiba na akong nararamdaman. Ang kasipagan mo, ang kabutihan mo, ang iyong karisma. Hindi ko to may paliwanag pero gusto kita, Marco. Pero tita, si Sofia po. Mabilis na sabi ni Marco, ang kanyang puso ay kumalabog. Alam ko si Sofia. Tumango si Elena. At mahal na mahal mo siya. Naiintindihan ko pero Marco, ang sitwasyon ng iyong mga magulang. Kaya ba ni Sofia na tulungan ka sa ganong kalaking halaga? May negosyo ako, may haman ako. Kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan mo para sa iyong mga magulang. Lahat-lahat. Anong kapalit po, tita? Halos pabulong na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kapalit? Lumapit pa si Elena, ang kanyang hininga ay mainit sa mukha ni Marco. Ay ang iyong sarili. Nais kong makasama ka. Sa lihim, walang makakaalam. Hindi mo kailangan na hiwalayan si Sofia. Hindi mo kailangan na magpakita sa publiko. Magtatagpo tayo sa mga lugar na ligtas. Bibigyan kita ng pera na kailangan mo. Gaano mang kalaki. Sapat para sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga magulang. At para sa iyong kinabukasan. Sa kapalit, magiging akin ka. Lihim lang. Ano, Marco? Tatanggapin mo ba ang alok ko? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang alok ni Elena ay isang sumpa at isang pagpapala. Ang kanyang mga magulang, ang kanilang paggaling, ang kanilang buhay. Tita, hindi po to tama. Pilit na sabi ni Marco. May kasintahan po ako. Mahal na mahal ko po si Sofia. Alam ko, at hindi ko hinihingi na iwanan mo siya. Hiningi ko lang ang oras mo. Ang iyong atensyon, ang sarili mo. Lihim lang to. Isipin mo, Marco. Ang buhay ng mga magulang mo. Ang paggaling nila. Hindi ba mas mahalaga yun? Kaysa sa konsensya mo? O sa pagmamahal na sa tingin mo ay nararamdaman mo kay Sofia? Pero tita, paano po kung malaman ni Sofia? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi niya malalaman. Pabulong na sabi ni Elena. Magiging may ingat tayo. Hindi natin hahayaan na may makatuklas. Ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Isipin mo, Marco. Ang kanilang operasyon at gamot, ang kanilang paggaling, ang buhay nila. Natahimik si Marco, ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na halos hindi na makahinga, ang kanyang ina na umiiyak sa sakit. Kung hindi niya tatanggapin, anong mangyayari? Papanoorin niya lang ba silang magdusa? Mamamatay? Tita, hindi ko po alam. Huminga ng malalim si Marco. Ang oras ay tumatakbo, Marco. Ang kalusugan ng mga magulang mo hindi naghihintay. Kung tatanggihan mo to, hahayaan mo lang ba silang magdusa? Handa ka bang gawin yun? Handa ka bang isakripisyo ang kanilang buhay para lang sa moral mo? Marahang sabi ni Elena. Ang mga salitang yun ay tumagos sa buto ni Marco. Ang moralidad, ang pagmamahal kay Sofia laban sa buhay ng kanyang mga magulang. Wala siyang pagpipilian. Tinatanggap ko po, tita. Mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Pero, sa isang kondisyon.
Kailangan po nating maging maingat. Walang makakaalam at kailangan po nating tiyakin na gagaling po ang mga magulang ko. Magaling, Marco. Walang makakaalam. At gagaling ang mga magulang mo, pangako. Simula ngayon, magiging akin ka. Sa lihim lamang. Isang ngiti na may bahid ng tagumpay. Mula noon nagsimula ang lihim na relasyon ni na Marco at Elena. Regular silang nagtatagpo sa mga pribadong lugar. Madalas ay sa mga hotel. Minsan naman ay sa mga liblib na villa na pag-aari ni Elena. Sa bawat pagtatagpo, nagbibigay si Elena ng malaking halaga ng pera kay Marco. Marco, narito ang kailangan mo para sa gamot ng iyong ina. Sabi ni Elena, iniaabot ang isang bag na puno ng pera. At ito, para sa check-up ng iyong ama. Huwag kang mag-alala sa gastos, ako nang bahala. Salamat po, tita. Sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pera. Ang perang bumibili ng buhay ng kanyang mga magulang. Ang perang bumubulok sa kanyang kaluluwa. Walang anuman, Marco. Hinaplos na Elena ang kanyang pisngi. Basta't nandito ka para sa akin, sapat na yon. Sa apartment, bumalik ang sigla ng kanyang mga magulang. Marco, ang galing ng doktor. Bumabalik na ang lakas ko. Parang nabuhay ako ulit. Salamat, anak. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Sabi ng kanyang ama, umubo ng bahagya ngunit hindi na kasing tindi ng dati. At ako, Marco. Masayang sabi ng kanyang ina. Hindi na masakit ang mga boto ko. Nakakalakad na ako ng maayos. Ang galing ng gamot na binibili mo. Ang galing-galing mo, anak. Para po sa inyo, Inay Itay. Ngumiti si Marco, ngunit ang ngiti hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa bawat paggaling ng kanyang mga magulang, lalong lumalim ang sugat sa kanyang konsensya. Samantala, nanatiling matatag ang relasyon ni Marco at Sofia. Ngunit unti-unting napansin ni Sofia ang mga pagbabago. Marco, bakit parang lagi kang abala? Tanong ni Sofia habang naglalakad sila sa parke. Bigla ka nalang nawawala. Hindi ka na madalas sumasagot sa tawag ko. Sofia. Pilit na ngumiti si Marco. Marami lang kasing ginagawa sa trabaho eh. Nag-overtime ako para sa mga magulang ko. Alam mo naman. Naintindihan ko pero Marco, parang may iba eh. Para bang may nililihim ka sa akin. Tumango si Sofia, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Wala, Sofia. Wala akong nililihim sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan. Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Oo, alam ko. Pero Marco, nakikita ko rin ang pagbabago sa'yo. Parang malalim ang iniisip mo. At bakit parang laging may pera ka? Ang dami mong nagagastos para sa mga magulang mo. Hindi mo naman sinasabi kung saan mo kinukuha. Mahinang sabi ni Sofia, hinawakan ang kanyang kamay. Yun ba? Tumawa si Marco, isang pilit na tawa. Nakahiram ako sa kaibigan ko, malaki ang nakuha ko. Kaya huwag ka mag-alala. Sino? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay matalim. Anong kaibigan? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Wala, Sofia. Huwag mo nang intindihin. Ang mahalaga, gumagaling na ang mga magulang ko at magkasama tayo. Umiling si Marco. Sa kabilang banda, napansin din ni Sofia ang kakaibang galaw ng kanyang ina. Ma? Bakit parang lagi kayong abala? Lagi kayong lumalabas? At parang ang dami niyong pera na ginagastos. May bagong negosyo po ba kayo? Tanong ni Sofia kay Elena habang naghahanda sila ng hapunan. Sofia, huwag mo nang intindihin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. May mga transaksyon lang ako na kailangan ko asikasuhin para sa negosyo. Sabi ni Elena, abala sa paghahanda ng hapunan. Pero ma, dati po hindi naman kayo ganyan. Parang may nililihim kayo eh. Parang may tinatago kayo sa akin. Sabi ni Sofia, kumunot ang noo. Wala akong tinatago, Sofia. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bakit? May pinaghihinalaan ka ba? Matigas sa sabi ni Elena, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Wala po, pero parang may kakaiba kasi. Sa inyo at kay Marco. Sagot ni Sofia, ngunit ang kanyang isip ay gumagana na. Anong ibig mong sabihin? Matalim na tingin ni Elena. Wala po.
Umiling si Sofia, ngunit hindi na siya kumbinsido. Ang mga pagbabago sa ugali ni Marco, ang pagiging abala ng kanyang ina, ang biglaang pagiging maluwag ng kanyang ina sa pera, lahat ng ito ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isip. Isang araw, naglakad si Sofia patungo sa trabaho nang makita niya si Marco na sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Hindi ito ang sasakyan ni Elena, ngunit ang driver mukhang pamilyar. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya si Elena na lumabas sa isang gusali. Sumakay din sa parehong sasakyan. Magkasama sila? Bakit? Nagsimulang mag-imbestiga si Sofia sa sarili niyang paraan. Nagsimula niyang subaybayan ang galaw ng kanyang ina. Nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan ni Marco. Unti-unti nakita niya ang pattern. Ang mga biglaang pagkawala ni Marco, ang mga paglalabas ni Elena sa mga kakaibang oras, ang mga lihim na pagtawag. Isang gabi habang naglalakad siya sa labas ng bahay, nakita niya ang sasakyan ni Elena na huminto sa kanto. Nakita niya si Marco na lumabas mula sa sasakyan. Mabilis siyang nagtago. Nakita niya pag-uusap ng dalawa. Ang paghawak ni Elena sa braso ni Marco, ang pagngiti ni Elena, ang kakaibang tingin sa mga mata ni Elena, at ang pag-iwas ng tingin ni Marco. Ang kanyang puso ay kumalabog. May mali. May malaking mali. Hindi na siya magpapapigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon na. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia. Ang kanyang hininga ay hinihingal sa loob ng kanyang dibdib. Nakatago siya sa likod ng isang malaking halaman sa labi ng hotel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa elevator. Ang puso niya kumakabog. Parang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na trahedya. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi. May iba silang dahilan. May business meeting lang siguro si Mama at kasama niya si Marco bilang driver. Oo, driver lang. Isang ding ang pumutol sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng elevator. Napatakip si Sofia sa kanyang bibig. Salamat, Marco. Ang tinig ni Elena, malambing, puno ng kakaibang init. Lumabas sila magkatabi. Ang mga mata ni Elena ay nakatuon kay Marco. Puno ng pagmamahal na nagpalamig sa dugo ni Sofia. Tita, ang sagot ni Marco, ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Nakayuko siya ng bahagya, ang kanyang mga mata ay umiiwas. Huwag ka mag-alala, walang makakaalam, mag-iingat tayo. Sabi ni Elena, bahagyang hinaplos ang braso ni Marco. Pero tita, si Sofia, pabulong na sabi ni Marco. Shh! Pinutol ni Elena ang kanyang sinasabi, ngumiti isang ngiti na may bahid ng tagumpay. Huwag mo lang isipin, ang importante masaya tayo at gumagaling ang mga magulang mo. Hindi ba tinang mahalaga? Oo, tita. Sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Gusto mo bang magstay pa? Pwede tayong umakyat ulit. Sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay mapanokso. Hindi na po, tita. Mabilis na sagot ni Marco. May kailangan pa po akong asikasuhin. Sige. Tumango si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Marco. Puno pa rin ng matinding pagtingin. Basta tumawag ka sa susunod. Huwag ka mag-alala sa pera. Ako ang bahala. Nakita ni Sofia ang pag-abot ni Elena ng isang maliit na sobre kay Marco. Nakita niya pagkuha ni Marco, ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan. Hindi ito totoo. Bulong ni Sofia, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay parang barado. Hindi siya makahinga. Ang nakikita niya ay sapat na para durugin ang kanyang mundo. Nagsimulang maglakad si Marco at Elena patungo sa exit ng hotel. Ang bawat hakbang nila, parang martilyo na humahampas sa dibdib ni Sofia. Ang pagmamahalan sa mga mata ng kanyang ina. Ang kahihiyan sa mga mata ni Marco, ang pera, ang lahat ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi! Mga sinungaling!
Ang isang sigaw ang pumutol sa katahimikan ng labi. Tumigil sina Marco at Elena. Napalingon sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat. Sofia! Sabay na bulong ni Marco at Elena. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Lumabas si Sofia mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, galit at pagtataksil. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa luha. Paano niyo nagawa to? Sigaw ni Sofia, ang kanyang tinig ay nanginginig. Halos hindi na makilala. Kayo? Magkasama? Sa isang hotel? Mama, Marco! Sofia, hindi tang iniisip mo. Mabilis na sabi ni Elena, ang kanyang mukha ay namutla. May business meeting lang kami. Si Marco, tinulungan lang niya ako magdala ng mga dokumento. Dokumento? Tumawa si Sofia. Isang tawang puno ng pait. Dokumento? Ang init ng tingin niyo sa isa't isa? Ang paghawak niyo sa braso? Ang lihim na sobre? Ito bang tinatawag niyong dokumento? Sofia, pakinggan mo ko. Lumapit si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. May paliwanag ako. Paliwanag? Sumigaw si Sofia, umatras. Ano ipapaliwanag mo, Marco? Ang pagtataksil mo? Ang pagtataksil niyong dalawa. Ang dalawang taong pinakamamahal ko. Magkasama. Sa likod ko. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo naiintindihan. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay matigas. Naiintindihan ko, ma. Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Naiintindihan ko ng lahat. Kaya pala laging abala si Marco. Kaya pala laging kayong nawawala, ma. Kaya pala ang dami niyong pera. Ginagamit niyo ako. Ginagamit niyo ang pagmamahal ko. Hindi, Sofia. Hindi ka namin ginagamit. Sabi ni Marco, pilit na lumalapit. Pakinggan mo ako. Ang mga magulang ko, kailangan nila ng tulong. Wala akong ibang mapagkukunan ng pera. Desperado na ako. Desperado? Kaya mo ako niloko? Kaya mo niloko sarili mong konsensya? Desperado ka para makipagrelasyon sa nanay ng kasintahan mo? Sofia, wag mong sabihin yan. Matigas sa sabi ni Elena. Ako ang nag-alok. Ako ang nagbigay ng pera. Ginawa ko to para tulungan siya. Para sa mga magulang niya. Para tulungan siya? O para sa sarili mong kaligayahan? Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi ko akalain na kaya mo gawin to sa akin. Sa sarili mong anak. Sa sarili mong pamilya. Sofia, hindi mo alam ang buong kwento. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko ng pera, Sofia. Wala ko ibang pagpipilian. Mamamatay mga magulang ko kung hindi ko to gagawin. Tumawa si Sofia. Ang kanyang boses ay parang basag na salamin. Kaya mo binenta sarili mo? Ang pagmamahal mo sa akin? Sa nanay ko pa? Hindi ko matatanggap yan, Marco. Hindi ako naniniwala sa iyo. Anak, kalma. Lumapit si Elena. Hahawakan sana si Sofia. Wag mo akong hahawakan. Umatras si Sofia. Ang kanyang mga mata ay matalim. Wag mo akong hawakan. Kadiri ka. At ikaw, Marco. Akala ko mahal mo ako eh. Akala ko tapat ka. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Sofia, no. Mahal na mahal kita. Sabi ni Marco. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Pinagsisisihan ko, pero wala akong pagpipilian eh. Ang mga magulang ko. Tumawa si Sofia, puno ng galit. Ginamit mo pa ang mga magulang mo para sa kasinungalingan mo. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ko matatanggap kahit kailan yan. Sofia, pakinggan mo ko. Sigaw ni Marco, desperado. Ang operasyon ng tatay ko, ang gamot ng inay ko, ginawa ko to para sa kanila, para mabuhay sila. Kaya mo ako sinaktan. Kaya mo sinira ang pamilya ko. Para sa kanila? Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa labi. Hindi yan tama, Marco. Hindi yan pagmamahal.
Pagtataksil yan. Sofia, huminahon ka. Maraming taong nakatingin. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Pabayaan mo sila. Yan lang makita ang katotohanan. Ang nanay ko may relasyon sa kasintahan ko. Ito ang katotohanan, di ba? Ito ang kasinungalingan yung dalawa. Sigaw ni Sofia, lumingon sa mga taong nakatingin. Anak, please. Pakiusap ni Elena, ang kanyang mukha ay namumutla. Wala na akong ina na tulad mo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang tining ay puno ng matinding sakit. At ikaw, Marco, tapos na tayo. Ayoko nang makita yung pagbumukha mo. Ayoko nang makita ang pagbumukha niyong dalawa. Sofia, hintay! Sigaw ni Marco, hahabulin sana si Sofia. Huwag kang lumapit! Sigaw ni Sofia, umatras. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi ko na kayo kilala. Hindi ko na kayo kailangan sa buhay ko. Mga manloloko, mga taksil! Tumakbo si Sofia palabas ng hotel. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Ang kanyang puso ay basag na basag. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng hotel. Naiwan sina Marco at Elena na nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahiyan at gulat. Ang kanilang lihim ay nabunyag. Ang kanilang mundo ay gumuho. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Lumabas si Sofia mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng sakit. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Ricardo, nakatayo sa sala. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong ibig sabihin nito, Sofia? Matigas ang boses ni Mang Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga sinasabi mo, totoo ba? Ang mama mo at si Marco? Papa! Humagulhol si Sofia. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Nakita ko sila sa hotel. Magkasama silang lumabas sa isang kwarto. Ang mama. Binayaran si Marco. Ginamit niya ako, Papa. Ginamit niya tayo. Nanginginig ang mga labi ni Mang Ricardo. Hindi. Hindi to totoo. Ang mama mo, hindi niya kayang gawin yan. Hindi niya kayang gawin niya sa akin. Kahit sa'yo. Pero nakita ko, Papa. Sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay nanginginig. Naghalikan sila, nagyakapan. Ang init ng tingin nila sa isa't isa. Si Mama binayaran si Marco. Yun ang totoo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay malaki sa takot. Ricardo, Sofia. Halos pabulong na sabi ni Elena. Huminahon kayo. May paliwanag ako. Paliwanag? Sumigaw si Mang Ricardo. Lumapit kay Elena. Anong ipapaliwanag mo, Elena? Ang pagtataksil mo? Ang pagtataksil niyong dalawa? Sa akin at sa anak natin. Paano mo nagawa yan? Ricardo, pakinggan mo ko. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi to ang iniisip mo. May business meeting lang kami. Si Marco, tinulungan lang niya ako magdala ng mga dokumento. Papa, nakita ko po. Nakita ko silang lumabas sa kwarto. Desperado si Marco, Papa. Pero hindi ko akalain na kaya niya gawin to sa akin. At ikaw, Mama, sa sarili mong anak. Sa sarili mong pamilya. Sofia, hindi mo naiintindihan. Ginawa ko to para tulungan si Marco. Para sa mga magulang niya. Desperado siya. Sumigaw si Mang Ricardo. Kaya mo niloko sarili mong asawa? Kaya mo niloko sarili mong anak? Desperado ka para makipagrelasyon sa kasintahan ng anak mo? Ricardo, huwag mong sabihin yan. Matigas na sabi ni Elena. Ako ang nag-aloko, oo. Ako ang nagbigay ng pera. Ginawa ko to para tulungan siya, para sa mga magulang niya. Hindi ko siya ginamit. Hindi mo siya ginamit? O ginamit mo ang sitwasyon niya para sa sarili mong kaligayahan, Elena? Sigaw ni Mang Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ko akalain na kaya mong gawin to sa akin. Sa sarili mong pamilya. Papa, huwag na kayo mag-away. Tama na po, sapat na itong nararamdaman kong sakit. Pakiusap ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi.
Hindi sapat! Sigaw ni Mang Ricardo. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Elena, bakit? Bakit mo nagawa to? Ricardo, mahal kita. Sabi ni Elena, lumapit kay Mang Ricardo. Hahawakan sana ang kaniyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Umatras si Mang Ricardo. Ang mga kamay mong yan, ang mga kamay mong nagtaksil sa akin, sa pamilya natin. Wala na akong asawa na tulad mo, Elena. Wala na akong asawa na kayang gawin ng ganyan kasinungalingan. Ricardo, please, huwag ka magsalita ng ganyan. Nagkamali ako pero nagawa ko to dahil mahal ko ang pamilya natin. Ayoko mawala ang lahat. Pakiusap ni Elena, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Tumawa si Mang Ricardo, isang tawang puno ng galit. Kaya mo dinurog ang pamilya natin? Kaya mo sinira ang tiwala? Hindi ka nag-iisip, Elena! Hindi ka nag-iisip! Pero Ricardo, ang negosyo. Pilit na sabi ni Elena. Marami akong pinagdaanan. Naisip ko na kailangan kong gawin to para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Ano kinabukasan, Elena? Sigaw ni Mang Ricardo. Ang kinabukasan na binuo mo sa kasinungalingan? Sa pagtataksil. Hindi ko kailangan na ganyang kinabukasan. Hindi ko kailangan na ganyang pera. Mama, Papa, huminahon na po kayo. Huwag po kayo maghiwalay, please. Pakiusap ni Sofia, umiiyak. Anak, wala na tayong magagawa pa. Sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Paano ko makakasamang isang babaeng nagtaksil sa akin? Sa isang babaeng kayang makipagrelasyon sa kasintahan ng sarili niyang anak. Hindi ko matatanggap yan, Sofia. Ricardo, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagkamali ako, alam ko, pero pwede ba natin ayusin to? Pwede pa tayong bumalik sa dati. Sabi ni Elena, ang kanyang boses halos hindi na marinig. Bumalik sa dati? Tumawa si Mang Ricardo, puno ng pait. Paano? Paano ako magtitiwala sa'yo ulit? Paano ko titingin sa'yo nang walang pagdududa? Paano ako makakatulog sa tabi mo nang hindi iniisip ang ginawa mo? Papa, Mama, please. Pakiusap po. Lumuhod sa harap nila si Sofia. Para sa akin. Para sa pamilya natin. Sofia, anak. Mas mabuti na to. Hindi ko kayang makisama sa isang babaeng nagtaksil sa akin. Hindi ko matatanggap ang ginawa niya. Hindi ko ito mapapatawad. Ninawakan ni Mang Ricardo ang balikat ni Sofia. Ricardo, seryoso ka ba? Iwan mo ko? Dahil sa isang pagkakamali? Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sumigaw si Mang Ricardo. Hindi to pagkakamali, Elena. Pagtataksil. Panloloko. Ito ang pagyurak sa tiwala at pagmamahal ko. Pero, Ricardo, may negosyo tayo, may mga ari-arian tayo. Paano na ang lahat ng pinaghirapan natin? Mas mahalaga sa akin ang dangal ko, Elena. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan sa loob ko. Hindi ko kailangan ng mga ari-arian na binuo sa sinungalingan. Wala na tayong pag-uusapan. Matigas na sabi ni Mang Ricardo. Lumapit si Mang Ricardo sa pinto. Alis ako. Hindi na ako makakasama sa bahay na to. Hindi na ako makakasama sa iyo, Elena. Papa, saan po kayo pupunta? Sigaw ni Sofia. Sa bahay ng tita mo. Kailangan ko lumayo. Kailangan ko lumayo sa lahat ng to. Sagot ni Mang Ricardo. Ang kanyang boses, puno ng sakit. Ricardo, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Haharapin natin ito na magkasama. Pakiusap ni Elena, ang kanyang mga luha ay umaagos. Wala nang tayo, Elena. Tapos na ang lahat, ang pamilya natin gumuho na dahil sa'yo. Matigas sa sabi ni Mang Ricardo. Lumabas si Mang Ricardo ng bahay. Ang kanyang mga yapak ay mabigat. Dala ang bigat ng kanyang sakit. Naiwan sina Elena at Sofia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at bighati. Mama, bulong ni Sofia. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Paano mo nagawa to? Paano mo sinira ang pamilya natin? Paano mo sinaktan si Papa? At ako? Anak, patawarin mo ako.
Sabi ni Elena, lumuhod sa harap ni Sofia. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Desperado lang ako. Tumawa si Sofia, isang tawang puno ng pait. Kaya mo ako sinaktan? Kaya mo sinira ang pamilya natin? Hindi ko alam kung paano ka titingnan, Mama eh. Bakit? Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala sa'yo ulit, Mama. Sophia, please. Pakiusap ni Elena. Hahawakan sana si Sofia. Huwag mo akong hawakan. Umatras si Sofia. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang kailangan kong pamilya ko. Ang kailangan kong tiwala ko. Pero sinira mo lahat. Pareho kayo ni Marco. Mga manluloko, mga taksil. Tumakbo si Sofia pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Ang bahay ay biglang naging tahimik. Ang katahimikan ay puno ng tunog ng basag na pamilya. Naiwan si Elena na nakaluhod sa sala. Ang kanyang mga kamay, nakatakip sa kanyang mukha, umiiyak. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak dahil sa kanyang desisyon. Ang bawat tibok ng puso ni Sofia ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay parang basag na salamin. Nakatitig siya sa kisame. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Ngunit ang sakit ay nananatili, sariwa at matalim. Anak, mahinang tawag ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Sofia. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kumot. Sofia, kumain ka na ba? Halos 3 araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto. Nag-aalala ako sa iyo, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala akong gana, Papa. Ang boses ni Sofia ay mahina, parang bulong. Wala akong gana sa kahit ano. Ang sakit eh. Ang sakit-sakit pa rin. Pero anak, kailangan mo kumain. Pakiusap ni Mang Ricardo. Ang kaniyang mga mata ay nanunubig. Mahina ka na. Parang multo ka na. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Mas mabuti pa nga mamatay na lang ako eh. Humahagulhol na si Sofia. Ang kaniyang mga luha ay muling umagos. Mainit at maalat. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit nila nagawa ito, Papa? Bakit? Si Mama at si Marco. Paano? Paano nila nagawa ang ganung bagay sa akin? Hindi ko rin alam, anak. Bumuntong hininga si Mang Ricardo. Ang kanyang balikat ay bumaba. Hindi ko rin maintindihan eh. Ang mama mo, hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun. At si Marco, akala ko desente siya. Akala ko mahal ka niya. Puro kasinungalingan, Papa. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Puro kasinungalingan ang lahat. Ang pagmamahal niya sa akin. Ang pagiging tapat niya. Ang lahat ng sinabi niya puro peke. At si Mama. Si Mama na akala ko'y kakampi ko. Siya pa ang lalaksak sa likod ko. Siya pa ang sumira ng lahat-lahat. Hindi ko na sila kayang tingnan pa, Papa. Hindi ko na sila kayang pagkatiwalaan pa. Naiintindihan ko, anak. Hinaplos ni Mang Ricardo ang buhok ni Sofia. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang sakit, ang galit. Pero kailangan mo bumangon, Sofia. Hindi sila karapat-dapat sa lahat ng luha mo. Hindi sila karapat-dapat sa pagdurusa mo. Pero paano, Papa? Paano ako babangon? Kung ang bawat sulok ng bahay na to, ang bawat kalye,
Ang bawat alaala, sumisigaw sa pagtataksil nila. Paano ako mabubuhay ng normal? Kung alam kong sa bawat paghinga ko, naroon ang sakit na ibinulat nila. Anak, kailangan mong maging malakas. Sabi ni Mang Ricardo, pinipigilan ng sariling luha. Para sa akin, para sa sarili mo. Hindi ka nila pwedeng durugin. Hindi ka nila pwedeng sirain. Gusto kong lumayo, Papa. Gusto kong lumayo sa lahat ng to. Sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Gusto kong lumayo sa kanila, sa alaala. Gusto kong makalimot. Ayoko na nito. Gusto kong magsimula muli sa malayo. Sa lugar na walang sino man na makakakilala sa akin. Sa lugar na walang Marco. Walang mama. Walang sakit. Pero Sofia, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Mang Ricardo. Paano ka? Mag-isa ka lang. Maghanap ako ng trabaho sa ibang bansa. Matatag na sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Kahit ano, kahit saan. Basta't malayo. Kailangan ko lumayo. Kailangan ko makahinga. Higit sa lahat, kailangan ko makalimot. Pero anak, paano ako? Ikaw na lang ang natitira sa akin. Sino makakasama ko rito? Sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Papa, kailangan ko po to. Sabi ni Sofia, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Kailangan ko po to para sa sarili ko. Para makabangon ako. Kailangan ko po. Hindi ko na po kayang manatili pa dito. Hindi ko po kayang huminga. Sa parehong hangin na hinihinga nila. Sa parehong hangin na puno ng kasinungalingan nila. Bumuntong hininga si Mang Ricardo. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng bighati. Kung yan ang gusto mo, anak. Kung yan ang makakatulong sa iyo, pero pangako, Sofia. Pangako mong babalik ka. Pangako, hindi mo ako iiwang mag-isa ng matagal. Pangako, Papa. Magpapalakas lang ako, magpapagaling. At pagkatapos babalik ako. Babalik ako para sa iyo, pero sa ngayon, kailangan ko po lumayo talaga. Ngumiti si Sofia, isang ngiti na may bahid ng sakit. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, si Marco ay nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang telepono ay nakakuyom sa kanyang kamay. Paulit-ulit niyang dinadayal ang numero ni Sofia, ngunit walang sagot. Sofia, please. Bulong niya sa telepono. Sagutin mo, kahit isang beses lang. Kailangan kitang kausapin. Kailangan ko ipaliwanag. Isang tinig ang pumasok sa kanyang silid. Anak, kumain ka na ba? Bakit ka nakakulong dyan? Ang kanyang ina na ngayon ay mas malakas ng boses at nakatayo sa pinto. Ayoko, inay. Wala akong gana. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno na pighati. Hindi ko alam kung paano ko harap sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko haharap sa mundo. Marco, huwag ka magsalita ng ganyan. Lumapit ang ina, hinaplos ang kanyang buhok. Ginawa mo to para sa amin, para sa buhay namin. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo lang ang lahat para sa pamilya mo. Pero na si Sofia. Nasaktan ko siya. Sinira ko ang tiwala niya. Sinira ko ang buhay niya at ang pamilya niya. Gumuho ang lahat dahil sa akin. Dahil sa desisyon ko. Hindi mo kasalanan, anak. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin. Hindi mo kami pinabayaan. At dahil doon, buhay kami. Gumaling kami. Salamat, anak. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Pero tayo, inay ang kapalit. Humagulhol na si Marco. Ang kapalit ay ang pagmamahal ko. Ang kapalit ay ang pamilya ni Sofia. Ang kapalit ay ang konsensya ko. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain.
Sa bawat paggaling niyo, lalo bumibigat ang loob ko. Hindi ko matanggap ang ginawa ko. Marco, huwag ka magsalita ng ganyan. Pakiusap ng ina. Nandito kami. Makakalimutan mo rin yan. Makakahanap ka rin ng kapayapaan. Hindi ko alam, Inay. Hindi ko talaga alam eh. Hindi ko alam kung kailan ko makakalimutan. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad ni Sofia o ng sarili ko. Sa isang malaking bahay, nakaupo si Elena sa malaking sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang telepono ay nasa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito hinahawakan. Sinubukan na niya maraming beses. Sofia, anak, please. Sagutin mo, kailangan kong kausapin ka. Kailangan ko ipaliwanag ang lahat. Kailangan kong humingi ng tawad. Bulong niya sa hangin. Isang katulong ang lumapit. Ma'am Elena, may bisita po kayo. Si Sir Ricardo po. Napatingin si Elena sa pinto. Ricardo, nandito siya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Papasukin mo. Pumasok si Mang Ricardo. Ang kanyang mukha ay matigas. Walang emosyon. Ricardo! Salamat sa pagpunta. Sabi ni Elena. Tumayo, hahawakan sana ang kanyang braso. Kailangan kitang kausapin. Kailangan ko ipaliwanag ang lahat. Wala nang dapat ipaliwanag, Elena. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang katotohanan. At ang katotohanan, sinira mo ang pamilya natin. Ricardo, nagkamali ako. Alam ko pero nagawa ko to dahil sa pag-aalala ko sa iyo, sa atin sa negosyo. Naisip ko na kailangan ko gawin ang lahat para sa atin. Para sa atin? Kaya mo ako niloko? Kaya mo sinira ang tiwala ko? Kaya mo sinaktan ng sarili mong anak? Yan bang para sa atin, Elena? Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng tulong. Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng pagmamahal. Ricardo, please. Huwag mo akong iiwan. Harapin natin ito na magkasama. Pwede pa nating ayusin ang lahat. Wala nang ayusin, Elena. Tapos na tayo. Nag-file na ako ng annulment. Hindi na ako makakasama sa iyo. Hindi ko na kayang tingnan ka. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Annulment? Ricardo, seryoso ka ba? Hindi mo ko pwedeng iwanan. Paano na ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang mga negosyo, ang mga ari-arian. Mas mahalaga ang dangal ko, Elena. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan ng loob ko. Hindi ko kailangan ng mga ari-arian na binuo sa kasinungalingan. Basta, wala na tayo pag-uusapan. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na si Sofia, aalis siya. Aalis? Saan siya pupunta? Lalayo siya. Maghahanap siya ng trabaho sa ibang bansa para makalimot, para makabangon. Dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa niyong dalawa. Hindi pwede. Hindi pwedeng iwanan ako ni Sofia. Siya na lang ang natitira sa akin. Dahil sa inyo, Elena. Dahil sa iyo kaya siya aalis. Dahil sa mga desisyon mo. Ngayon, iiwanan na kita. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na kaming hanapin ni Sofia. Lumabas si Mang Ricardo ng bahay. Iniwan si Elena na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng bighati. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak. Sa sumunod na mga araw, abala si Sofia sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento. Ang bawat papel na kanyang pinupunan ay isang hakbang palayo sa sakit. Papa, nakakuha na po ako ng interview para sa isang trabaho sa Canada. Masayang sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa. Virtual interview lang po, pero malaki ang chance. Talaga, anak? Ngumiti si Mang Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Magaling. Napakagaling talaga ng anak ko. Kailangan ko na pong mag-apply ng visa pa, sabi ni Sofia. At mag-ipon para sa plane ticket. Pero kaya ko po to. Kaya ko pong magsimula ulit. Kaya mo yan, anak. Alam ko, matapang ka't malakas. Isang gabi habang nag-iimpake si Sofia, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Sofia, please. Ang boses ni Marco sa kabilang linya. Nanginginig, puno ng desperasyon.
Sofia ko to. Si Marco, pakinggan mo ako. Kailangan kitang usapin. Kailangan kong humingi ng tawad. Wala kang dapat ipaliwanag, Marco. Matigas na sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Huwag mo na akong tawagan. Sofia, please. Pakiusap ni Marco. Alam ko nasaktan kita. Alam ko nagkamali ako, pero ginawa ko to para sa mga magulang ko. Mamamatay sila, Sofia. Wala ko ibang pagpipilian. Desperado ako. Desperado? Kaya mo nga yung binenta yung sarili mo, di ba? Ipagmamahal mo sa akin sa nanay ko. Hindi ko matatanggap yan, Marco. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang pagmamahal hindi binebenta, Marco. Ang tiwala kapag nasira, mahirap nang ibalik. Sofia, mahal na mahal kita. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Pinagsisihan ko ang lahat. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ko. Handa akong magbayad sa lahat ng kasalanan ko. Wala kang utang sa akin, Marco. Maliban sa isang bagay. Huwag ka nang magpakita sa akin. Huwag mo na akong guguluhin. Tapos na tayo. Hindi na kita kilala at hindi na kita kailangan sa buhay ko. Sofia, please. Huwag kang umalis. Pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Huwag kang lumayo. Handa akong maghintay. Handa akong ayusin ang lahat. Wala nang ayusin, Marco. Sabi ni Sofia. Malalaman mo rin. Sa ilang araw aalis na ako. Sana maging masaya ka sa pera na nakuha mo. Sana maging masaya ka sa paggaling ng mga magulang mo. Dahil sa kapalit, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. At hindi ko yun kailanman mapapatawad. Binaba ni Sofia ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong to, may kasamang determinasyon. Pagkalipas ng ilang araw sa airport, niyakap ni Sofia ang kanyang ama. Papa, aalis na po ako. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Mag-iingat po kayo dito ha. Babalik po ako, pangako. Mag-iingat ka rin, anak. Sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Huwag kang mag-alala sa akin, okay? Nagpapalakas ka doon. Magpagaling ka at pagkatapos bumalik ka na. Hihintayin kita. Mahal na mahal ko po kayo pa. Sabi ni Sofia, humiwalay sa yakap. Mahal na mahal din kita, anak. Sabi ni Mang Ricardo. Humarap si Sofia, naglakad patungo sa immigration. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang sakit. Ngunit naroon din ang pag-asa. Pag-asa para sa bagong simula. Pag-asa para sa paggaling. Samantala, nakatayo si Marco sa labas ng airport. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Narinig niya ang balita mula sa isang kaibigan ni Sofia. Umalis na ito. Sofia. Bulong niya, ang kanyang mga luha ay umaagos. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Sana isang araw mapatawad mo ko. Sa kanyang malaking bahay, nakaupo si Elena sa sala. Ang kanyang telepono ay nakakuyom sa kanyang kamay. Kanina pa niya sinusubukang tawagan si Sofia, ngunit hindi sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang dating asawa, si Mang Ricardo. Ricardo, kumusta si Sofia? Nasaan siya? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umalis na siya, Elena. Matigas na sabi ni Mang Ricardo sa kabilang linya. Umalis na siya. Lumayo na siya sa atin. Sa lahat ng sakit na dinulot mo. Hindi pwede! Sigaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi niya ako pwedeng iwanan. Siya na lang ang natitirang sa akin, Ricardo. Dahil sa iyo, Elena. Sabi ni Mang Ricardo. Dahil sa iyo kaya siya umalis. Ngayon mag-isa ka na. Ganyan ang kapalit ang kasinungalingan mo. Ganyan ang kapalit ang pagtataksil mo. Pinutol ni Mang Ricardo ang tawag. Naiwan si Elena na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha.
umiiyak. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang anak ay lumayo. Ang kanyang buhay ay nag-iisa. Ang kapangyarihan at pera hindi makakabili ng pagmamahal at kapatawaran. Nangingibabaw ang katahimikan sa maliit na apartment. Tanging ang tunog ng paghinga ng kanyang ama ang pumupuno sa hangin. Nakaupo si Marcos sa tabi ng bintana. Nakatitig sa labas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anak, isang tinig ang pumutol sa katahimikan. Ang kanyang ina nakatayo sa pinto ng silid. Ang kanyang mukha ay malusog na ngayon. Bakit ka nandyan? Hindi ka pa kumakain. Laging ganyan ka na lang simula nang mangyari ang lahat. Wala po akong gana, Inay. Hindi ko po maintindihan kung paano kayo nakakakain ng normal. Paano kayo nakakatulog na mahimbing? Ang sagot ni Marco, ang kanyang boses ay parang bulong. Marco, anak, bakit ka nagkakaganyan? Lumapit ang ina, hinaplos ang kanyang buhok. Buhay kami, gumaling kami dahil sa iyo. Dahil sa sakripisyo mo. Hindi ba't yun ang mahalaga? Mas mahalaga pa ba ang buhay niyo kaysa sa konsensya ko, Inay? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Mas mahalaga pa ba ang paggaling niyo kaysa sa pamilya ni Sofia na sinira ko? Kaysa sa pagmamahal na nawala sa akin? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ng kanyang ama, na lumabas na rin sa silid. Nakaupo sa tabi nila, ang kanyang boses ay malakas na ngayon. Ginawa mo to para sa amin, para sa buhay namin. Hindi mo kasalanan na nangyari ang lahat. Hindi mo kasalanan na nagalit ang pamilya ni Sofia. Hindi ko kasalanan. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait. Tay, Nay, ako ang nagtaksil. Ako ang sumira sa tiwala ni Sofia. Ako ang nakipagrelasyon sa nanay niya. Ako ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang mga magulang niya. Ako ang dahilan kung bakit umalis si Sofia. Ako may kasalanan. Pero, Marco, kung hindi mo ginawa yun, baka wala na kami ngayon. Baka wala na ang tatay mo. Baka hindi na ako makakilos. Gusto mo ba yun? Sabi ng ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi po, Inay. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero, ang sakit lang. Ang sakit na mabuhay nang alam kong ang paggaling niyo ay may kapalit na buhay ng ibang tao. Ang buhay ni Sofia. Ang buhay ng pamilya niya. Makakalimutan mo rin yan, anak. Sabi ng ama, hinaplos ang kanyang likod. Makakahanap ka rin ng kapayapaan. Magpalakas ka. Maghanap ka ng bagong simula. Paano, Tay? Paano ako magsisimula ulit kung ang bawat araw puno ng pagsisisi? Umiling si Marco. Kung ang bawat gabi puno ng alaala ni Sofia, hindi ko siya makalimutan, Tay. Hindi ko makalimutan ang mukha niya nang makita niya kami. Yung sakit. Yung sakit sa mga mata niya. Yung galit niya sa amin. Sa akin. Yung pagkabigo niya. Anak, alam kong mahirap yan, sabi ng ina. Pero kailangan mo lumaban. Nandiyan na yan, nangyari na. Hindi ka pwedeng manatili sa ganyan. Kailangan mo lang magpatuloy para sa amin, para dyan sa sarili mo. Hindi ko alam, Nay. Bulong ni Marco. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad. Kung kailan ako mapapatawad ni Sofia. O kahit na ng sarili ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Sabi ng ama. Sana isang araw mapatawad ka na niya. Sana isang araw mapatawad mo na yung sarili mo. Lumipas ang mga araw, naging buwan.
Ang paggaling ng mga magulang ni Marco ay naging kumpleto. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi umabot kay Marco. Ang kanyang pagkatao ay nabahira ng kalungkutan at pagsisisi. Isang hapon, nakatayo si Elena sa kanyang malaking sala. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Ang telepono ay nasa kanyang tabi. Ngunit hindi niya ito hinahawakan. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagod. Sofia, anak. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Kumusta ka na? Bakit hindi ka pa tumatawag? Bakit hindi ka pa umuwi? Biglang tumunog ang telepono. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Elena, ito si Ricardo. Matigas ang boses ni Mang Ricardo. Ricardo, sabi ni Elena, ang kanyang puso ay kumalabog. Salamat sa pagtawag. Kumusta ka? Kumusta si Sofia? Umalis na siya, Elena. Matigas na sabi ni Mang Ricardo. At hindi na siya babalik. Hindi na siya makikipag-ugnayan sa'yo. Ayaw ka na niyang makita. Hindi pwede. Hindi niya ako pwedeng iwanan ng ganito. Ricardo, alam mong siya na lang yung natitira, diba? Kailangan ko siya. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil sa iyo yun, Elena. Kaya nga siya lumayo. Kaya siya nagdesisyon na ganito. Dahil din dyan sa desisyon mo. Ngayon, mag-isa ka na. Yan ang naging kapalit ng mga ginawa mo. Yan yung kapalit ng mga pagtataksil niyo. Ricardo, please, patawarin mo na ako. Nag-amali nga ako, di ba? Alam ko naman yun eh. Pakiusap ni Elena, ang kaniyang mga luha ay nagsimulang umagos. Pero, pwede pa naman natin ayusin to. Pwede pa tayong bumalik sa dati. Wala nang tayo, Elena. At wala nang tayo bilang pamilya. Tapos na ang lahat. Matigas sa sabi ni Mang Ricardo. Ang annulment, naaprubahan na. Wala nang balikan. Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwanan, Ricardo. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko. Ang reputasyon ko. Sigaw ni Elena. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Elena. Sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang tinig ay malamig. Ikaw ang sumira sa reputasyon mo, hindi ako. Ngayon, tapos na tayo, iwanan na kita. Huwag mo na akong hanapin pa. Kami ni Sofia, huwag mo nang hanapin pa. Pinutol ni Mang Ricardo ang tawag. Naiwan si Elena na nakatayo. Ang kanyang mga kamay, nakatakip sa kanyang mukha, umiiyak. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang anak ay lumayo. Ang kanyang buhay ay nag-iisa. Ang kapangyarihan at pera ay hindi makakabili ng pagmamahal at kapatawaran. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na bisitahin ang bahay ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumalabog sa pag-asa. Baka sakaling nandun si Mang Ricardo. Baka sakaling pwede siyang humingi ng tawad. Kumatok siya sa pinto. Isang matandang babae ang nagbukas. Magandang umaga po, sabi ni Marco. Nandyan po ba si Mang Ricardo o si Sofia po? Wala na sila rito, binata, sabi ng matandang babae. Umalis na sila. Lumipat na si Mang Ricardo sa probinsya at si Sofia umalis na ng bansa. Biglan nanlamig si Marco. Umalis na ng bansa? Tuluyan na siyang umalis. Kailan pa? Matagal na. Hindi na sila babalik dito. Wala na nakatira rito. Sabi ng babae, umiiling. Ganun po ba? Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina, parang bulong. Ang kanyang mga balikat ay bumaba, ang kanyang pag-asa ay nawala. May gusto ka bang sabihin sa kanila? Tanong ng babae. Wala na po. Umiling si Marco. Wala na po akong dapat sabihin. Maraming salamat po. Tumalikod si Marco. Naglakad palayo sa bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pag-asa na makahingi ng tawad kay Sofia ay nawala na. Ang pinto sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng nagsara.
Sa sumunod na mga taon, nanatili si Marco sa kanilang probinsya. Inaalagaan ng kanyang mga magulang na gumaling na. Ang kanilang bahay, puno ng tawanan at sigla, ngunit si Marco, nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang kanyang buhay, naging isang walang katapusang paghihintay. Paghihintay sa kapatawaran. Paghihintay sa kapayapaan. Paghihintay sa isang bagay na alam niyang hindi na kailanman darating pa. Ang pera na ibinigay ni Elena ay naging simbolo ng kaniyang pagkakamali. Ang kaniyang tagumpay sa pagpapagaling ng kaniyang mga magulang ay naging mapait, puno ng sakit at pagsisisi. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ng lumang bahay, ngunit hindi nito natatanggal ang lamig na bumabalot kay Marco. Nakaupo siya sa tumba-tumba. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang mga magulang, na ngayon ay malusog na, ay nasa hardin, abala sa pagtatanim. Lumipas na maraming taon, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. "Marco, anak!" Isang masiglang tinig ang pumutol sa katahimikan. Ang kanyang ina may dalang basket ng mga gulay, nakatayo sa pinto. "Bakit ka nandyan? Hindi ka pa kumakain. Ang dami ng dalagang nagtatanong sa'yo. Bakit ayaw mo pa rin mag-asawa?" "Wala po akong gana, inay." Matamlay na sagot ni Marco, ang kanyang boses ay parang bulong. "Wala po akong balak mag-asawa. Wala po akong balak magkaroon ng ibang relasyon." "Pero, Marco, anak, tingnan mo ang sarili mo." Lumapit ang ina, hinaplos ang kanyang buhok. "Napakabata mo pa. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng sarili mong pamilya. Hindi ka naman pwedeng mag-isa habang buhay na." "May pamilya na po ako," sabi ni Marco, tumingin sa kanyang mga magulang. Kayo na lang po ang kailangan ko. At saka, hindi ko po kayang saktan ng ibang tao. Hindi ko po kayang saktan ng sarili ko ulit." "Pero anak, hindi ka naman ganun," sabi ng kanyang ama na lumapit na rin, may dalang pala. "Napakabuti mong tao. Nagkamali ka lang. Pero pwede ka pang magsimula muli. Hindi mo naman kailangang magdusa habang buhay." "Hindi na po, tay." Umiling si Marco, ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Ang sugat sa puso ko hindi na po maghihilom. Ang alala ni Sofia hindi na po mawawala. At ang pagsisisi ko, habang buhay ko po itong dadalhin." "Pero Marco, hindi yan ang gusto namin para sa'yo." Sabi ng ina, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. "Gusto namin maging masaya ka. Gusto naming makita kang masaya. Buhay kami, anak, dahil sa iyo. Hindi ba't yun ang dapat mong isipin?" "Buhay nga po kayo," sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay basag. "Pero sa kapalit, sinira ko ang buhay ni Sofia. Sinira ko ang pamilya niya. At sa bawat paghinga niya, naitay, nararamdaman ko ang bigat ng kasalanan ko. Anong silbi ng paggaling niyo kung ako naman ang may sakit at hindi na kailanman gagaling?" "Marco, huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito kami para sa'yo. Makakalimutan mo rin yan. Makakahanap ka rin ng sagot. Magpakalakas ka lang. Maghahanap ka ng bagong simula." "Hindi ko talaga alam, Naitay. Hindi ko alam kung paano na eh. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad ni Sofia. Nasa na kaya siya ngayon? Masaya kaya siya? Nakalimot na kaya siya?" "Anak, huwag mo nang isipin kasi yan," sabi ng ina, hinawakan ng kanyang kamay. "Ang mahalaga, nandito ka. Kasama mo kami." "Salamat po," sabi ni Marco, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit alam niyang ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghihintay. Ang paghihintay sa kapatawaran, paghihintay sa kapayapaan, paghihintay sa isang bagay na alam niyang hindi na kailanman darating. Ang pera na ibinigay ni Elena ay naging simbolo
ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang tagumpay sa pagpapagaling ng kanyang mga magulang ay naging mapait, puno ng sakit at pagsisisi. Samantala, sa isang malaking bahay sa gitna ng syudad, si Elena ay nakatayo sa malaking sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang telepono ay nasa kanyang tabi, ngunit hindi niya hinahawakan. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagod. Ang dating sigla at karisma, nawala na, napalitan ng pighati. Napakalaki ng bahay na to. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay basag. Ngunit napakalungkot. Wala na akong kausap. Wala na akong kasama. Ang lahat ng pera, wala na ring saysay. Anong silbi ng lahat ng to kung wala naman akong kasama? Isang katulong ang lumapit. Ma'am Elena, gusto po ba niyong mag-order ng hapunan o may kailangan po kayo? Wala. Umiling si Elena. Wala akong kailangan, lumabas ka na. Umalis ang katulong, muling bumalik sa katahimikan ng bahay. Ricardo. Bulong ni Elena, ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Patawarin mo sana ako. Ang hangal-hangal ko. Sinira ko ang pamilya natin at ikaw, Sofia, anak. Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa tumatawag? Bakit hindi ka pa umuwi? Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Sofia, ngunit tulad ng dati, walang sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang dating asawa, si Mang Ricardo, at tulad din ng dati, walang sumasagot. Wala na. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nakatakip na sa kanyang mukha. Wala na. Nag-iisa na lang ako. Ito ang kapalit. Ang pag-iisa. Ang pagsisisi. Ang dating elegante at sopistikadong si Elena ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang reputasyon ay nabahira at ang mga taong dating nagpapahalaga sa kanya ay lumayo. Nagpatuloy siya sa kanyang negosyo, ngunit ang bawat tagumpay ay walang lasa. Ang kanyang buhay nagpatuloy, ngunit puno ng pagdurusa. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga desisyon. Malayo sa isang abalang syudad sa ibang bansa. Nakatayo si Sofia sa bintana ng kanyang opisina. Tinitingnan ang naglalakihang gusali. Ang kanyang career ay matagumpay. Ang kanyang pangalan ay kinikilala. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na tagumpay, mayroong isang malalim na sugat na hindi kailanman naghilom. Sofia, tapos ka na ba sa report na to? Isang kasamahan ang lumapit, nakangiti. Ang galing mo talaga. Walang makakatalo sa'yo dito. Salamat, sagot ni Sofia. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakit parang lagi kang malungkot, Sofia? Tanong ng kasamahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang ganda mo, matalino ka, matagumpay ka, pero parang may kulang. Hindi ka ba nag-iisip na magkaroon ng kasintahan? Ang dami nagkakagusto sa'yo dito. Ang pag-ibig? Tumawa si Sofia, isang tawang puno ng pait. Isang kasinungalingan lang yan. Isang malaking panloloko. Walang tapat na pag-ibig. Walang tapat na tao. Bakit ka ba nagkakaganyan, Sofia? Tanong ng kasamahan. May nangyari ba sa'yo dati? May nangyari. Matigas sa sabi ni Sofia. At ang nangyari, nagturo sa akin na huwag kailanman magtiwala. Lalo na sa pag-ibig. Lalo na sa mga taong malapit sa'yo. Ang sugat, hindi kailanman naghilom. At hindi na kailanman maghihilom. Pero Sofia, hindi naman lahat ng tao ganun. Pakiusap ng kasamahan. Hindi mo naman kailangang manatili sa ganyan. Pwede ka pang magmahal ulit. Hindi na. Umiling si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Hindi ko na kaya magtiwala. Parang hindi na kailanman. Ang sakit na naramdaman ko, hindi ko na kayang maramdaman ulit. Mas mabuti na mag-isa.
Mas mabuti nang walang pinagkakatiwalaan. Mas mabuti nang walang minamahal. Pero Sofia, paano ka magiging masaya niyan? Tanong ng kasamahan. Masaya na ako sa career ko, sabi ni Sofia, tumalikod. Bumalik sa kanyang trabaho. Ito lang ang kailangan ko, hindi ko kailangan ng iba. Ang kanyang buhay ay puno ng tagumpay, ngunit walang kaligayahan. Ang kanyang puso ay naging yelo. Hindi na kailanman nagtiwala sa pag-ibig. Siya ay naging biktima ng trahedya na nilikha ng kasakiman at desperasyon. Ang kwento ni Marco, Sofia at Elena ay nagsilbing paalala na ang ilang desisyon, gaano man kabuti ang intensyon sa likod nito, ay maaaring magdulot ng trahedya at magpabago sa takbo ng buhay ng lahat ng sangkot. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang pamilya. Ang mga ito ay mga bagay na hindi mabibili ng pera. At kapag nawala, mahirap, kung hindi man imposible na ibalik. Ang bawat isa sa kanila ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nanatiling kulong sa alaala ng isang pagkakamali na sumira sa lahat.